Hanggang 3 milyong pamilya ang inaasahang may daragdag sa bilang ng mga mahihirap na Pilipino sa loob ng 3 buwan. Yan ay base sa pagtaya ng Ibon Foundation. Sa gitna na rin ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo dahil sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Sunny Africa, Executive Director ng Ibon Foundation, wala silang nakikitang konkretong hakbang mula sa pamahalaan para masolusyonan ang problema. Medyo nakakalungkot sa laki ng problema. Parang kung yung pagbabatayan natin yung anunsyo ni Pangulo Marcos kahapon, kaunti lang talagang gusto na tulungan, napakaunting tulong ay ibibigay at panandalian lamang. So para sa amin, ang pinakamalagang tanong dito ay, sinisiryoso ba ng pamahalaan na gusto na tulungan yung mahirap? Sinisiryoso ba nila na gusto na pigilan ang paglala ng kahirapan sa bansa? Kasi kung pagbabatayan yung sobrang kaunting in-announce siya kahapon, mukhang hindi siya seryoso eh. Dapat naman simulan na ng pamahalaan na pamamahagi na malaki ang subsidiya sa mga sektor ng transportasyon, mangingisda, magsasaka at may hirap na pamilya. Mahalaga na rin naman mabawasan ang buwis na binabayaran ng middle class habang dagdagan ang buwis ng mga bilyonaryo. Isang araw, inanunsyo yung 15 pinakamayamang Pilipino. May pinagsamang yaman, 15 tao lang to ha, may 2.6 trillion pesos. So kung patawan sila ng billionaire wealth tax, 15 Pilipino to, pwede sila mag-contribute ng 155 billion pesos kaagad. Yung matitirang pera nila, na yaman nila, na 2.4 trillion, katumbas ng yaman ng mahigit 15 milyong pamilyang Pilipino. So sa amin, logical lang na para hindi nagkakasya dun sa itatarget yung pinakamahirap, kung gusto ng gobyerno mabigyan ng tulong, hindi na sa mahirap, pati sa middle class, halimbawa, gusto niya mga bilyonaryo. At yung pagbabawas ng VAT excise tax, malaki pa kinaba actually ng middle class kung bawasan yung VAT excise tax. Tinigyan ni Sunny Africa, Executive Director ng Ibon Foundation.